Kilat News Updates. Mga balita ngayon, suspect sa pagpatay kay Johnny Dayang, tukoy na 500,000 pesos na pabuya inialok sa anumang impormasyon sa kinaroroonan ng suspect. 3 milyong pisong halaga ng smuggled na sigarilyo na harang sa Sibulan Port, Negros Oriental, 2 arestado. Panalangin para kay Pope Leo XIV sa lahat ng misa at pasasalamat, ipinanawagan ng Diocese of Cubao. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Mas pinaigting ng Philippine National Police o PNP ang paghahanap sa suspect sa pagpatay sa veteranong Aklanon journalist na si Juan Johnny Dayang. Sa press conference sa Aklan kahapon, kinilala na ng otoridad ang lalaking suspect na si Kim Wency Antonio, galing ng Bacoor, Cavite. Si Antonio ay may dating kaso sa illegal na droga at inaresto noong 2021 sa Pasig. Inihahanda na ang kasong isasampa laban sa kanya kaugnay sa krimen. Nag-alok naman ng 500,000 pesos na pabuya ang Aklan Provincial Government at LGU Kalibo sa sinuwang makapagtuturo sa kinaroroonan ng suspect. Ang pagkamatay ni Dayang, 89, ay muling nagpatampok sa isyu ng kaligtasan ng mga mamamahayag. Nanawagan ng PNP sa publiko na tumulong sa paghahanap at tiniyak na mananatiling confidential ang pagkakakilanlan ng magbibigay ng impormasyon. Nasabat ng Philippine Coast Guard o PCG sa Sibulan Port, Negros Oriental ang tinatayang 3 million pesos na halaga ng smuggled na sigarilyo noong Miyerkules ng gabi. Ayon kay Lieutenant Marion Abigail Enopia, Station Commander ng PCG Negros Oriental, isang wing van mula Negros Occidental ang pinahinto ng pinagsamang puwersa ng Maritime Police at Bureau of Customs o BOC bandang alas 10:30 ng gabi. Sa inspeksyon, natuklasan ng 100 kahon ng sigarilyong walang kaukulang dokumento. Umabot sa 8,630 rims ng sigarilyo ang laman ng mga kahon na balot sa plastic. 2 katao ang nasa kustodiya ngayon ng mga otoridad habang iniimbestigahan kung sino ang may-ari o consignee ng kargamento. Ang mga kumpiskadong produkto ay isinuko na sa Bureau of Customs para sa inventory at tamang disposisyon. Inatasan ni Cubao Bishop Elias Ayuban Jr. ang lahat ng parokya sa diocese na isama sa mga misa at panalangin ng pasasalamat ang bagong halal na Santo Papa si Pope Leo XIV. Ang direktiba ay inilabas sa pamamagitan ng isang pastoral letter ilang oras matapos mahalal si Robert Francis Prevost bilang ika-267 na pinuno ng simbahang Katolika. Ayon sa liham, agad nang isasama ang pangalan ni Pope Leo XIV sa Eucharistic prayer simula ngayong araw. Hiniling din ni Bishop Ayuban na ialay ang banal na misa para sa layunin ng bagong Santo Papa gamit ang gabay mula sa Roman Missal. Bilang karagdagang panalangin, iminungkahi ang isang dasal ng pasasalamat para sa pagkakaloob ng bagong pastol ng simbahan. Nanawagan si Ayuban na manatiling nagkakaisa ang sambayanan sa panalangin para sa bagong pinuno ng simbahan. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonko, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.